We are now live. Magandang pagkakataon muli na tayo ay makabati sa ating mga kapatid at taga-subaybay sa ating palatuntunang ito na pinamagatang 1,001 katanungan ng mga Beryano. Ito po ay isang paksa na patuloy nating pag-aaralan, itong ating ito part 2 ito, kapatid na Jeriel. Opo, komentuhan lang naman natin. Kumbaga sa ating tinitignan ang katulad ng ating mga napag-aralan na noong nakaraan o yung mga aming na-share sa kanila, kapatid na yan, yung na-share natin tungkol sa paano mo makikilala yung kulto, ano yung kulto. Kasi maraming nagsasabi sa atin na hindi daw kulto yung iglesia ni Chairman. No? Hindi naman natin sinasabing kulto yun pero ang sinasabi natin, yung mga, sabi nga, yung kakikilanlan mo, parang lumilitaw na nandun sa kanila. At hindi lang yon. At ang aanuhin natin ngayon, tatalakayin natin ngayon. Kasi, alam nyo kapatid na Erning, napakaraming mga tao na bibiktima ng religion no? Yung nagsasabing organized religion. Maraming nabibiktima niyan Dito lang sa Amerika yung isang leader nila nakakulong na Tapos hindi lang pala isa. Meron pang mag-asawa na ikinulong na rin dahil sa nabiktima dyan sa Pilipinas. Ilan nung nabiktima nung nakakulong na rin ngayon na pastor dyan, di ba? Kaya napaka-delikado kapag ka ang tao ay nakulong sa isang di umano'y pananampalataya o relihiyon na hindi niya sinisiyasat kung ano yon. Kaya ipakikita natin yung difference. Ano po kapatid na Erning? Tama. Tayo muna ay mananalangin, mga kapatid. Aming Panginoon, Diyos na maluwalhati at makapangyarihang kapo sa lahat. Yahuwa ang iyong kataas-taasang pangalan. Aming hinihiling sa iyo, dakilang Diyos. Pakisamahan mo po kami sa gagawin po naming paghahayag ng mga katotohanan na matagal-tagal na panahong hindi nabubunyag, na sana ito po ay makarating sa mga tao na bukas ang pag-iisip, hindi panatiko, mga taong naghahanap ng katotohanan, kahit siguro masakit pa ang katotohanan, pero yun ang ibig nilang matagpuan habang sila po ay nabubuhay, katulad namin na nagsiyasat. Natutunan namin ang mga katotohanan mong dapat noong na ituro sa amin, subalit hindi nila ginawa ito. Kung kaya't amin pong pinag-aaralan ang mga katotohanan mong nakasulat sa Biblia upang lalo po naming maunawaan ang iyong banal na layunin, ang mga katotohanan na dapat pa naming malaman na may kaugnayan para ikay aming mabigyan ng kaluguran at kapurihan na siyang katutubong katungkulan ng tao. Pakisuyong pakilinis ang aming puso't isipan at nawa po, Panginoon, pinatawad ang aming mga pagkakasala. Ang lahat ay aming dinadalangin sa ngalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Okay, kapatid na Jeriel, ang ating paksa ay ating patuloy na tatalakayin part 2, kung bakit ating yang basahin uli yung ating pamagat na yan. Yeah, papakita po natin yan dyan sa inyong screen. Ayan. Why is it that usually only cult leaders and their family enjoy financial abundance and security inside the cult? Nangyari yan dyan sa Texas, kapatid na Erning. No? Napakaraming, nagkaroon silang isang malaking compound yan. Tapos merong parang pinaka-palasyo. At saka merong pinaka-tawag dito, yung kanilang pinaka-templo. At maraming mga nakatira doon sa loob ng compound na yun. Alam nyo, maraming naabuso doon. Alam nyo, napakagaling nilang mag-construct. At dyan din sa Portland, Oregon, meron din pong nangyaring ganyan, kapatid na Erning, na Rajneeshi naman ang tawag nila. Ngayon, may mga nakakulong na yung mga pinuno nun. Yun ay mula sa India na nagpunta dito sa Amerika, nagtatag ng isang komunidad. Nung una, parang ang ganda Bandang huli, kaiba na. No? Isang kulto pala yun. Kaya, yan ang ating inilalantad sa publiko na beware na meron pong mga ganyang organisasyon. Maaaring sa simula,
maganda ang dating. Pero tingnan ninyo kung naaabuso kayo, kung nabibictimize kayo ng mga pinuno. Kapatid Erning? Dito sa ating ginawang pagre-research, meron ditong mababasang ganito, no? Cult leaders enjoy financial abundance while members live in poverty through a combination of psychological manipulation. Kaya Yes. itong mga cult leaders na ito ay talagang nagpapakasasa sa kasaganaan, samantalang ang karamihan sa kanilang mga miyembro ay naglulubalog sa putik ng kahirapan. Kaya Kapatid totoo na yan. Jimmy. Mhm. Paano nila ginagawa po yon? Sa pamamagitan ng psychological manipulation. Pag sinabing psycho, it has something to do with mind. Di ba? Yes. Yung bite, tanda natin yon. Yung Aha. thought control, di ba? Yeah. Kaya Nakokontrol. minamanipulate nila ang mga miyembro Mhm. sa pamamagitan po ng kung tawagin natin ay psychological manipulation. Force financial dependence. Inuulit natin yan. Kanilang tinuturuan ang mga miyembro nila na sila ay umasa sa mga leader na yan. Kaya pag tinanong mo sila, ba't hindi pa kayo umaalis dyan? Ang dami nyo na nakikitang mga kamalian dyan. Kasi po, wala na po kaming pwedeng puntahan na may edad na po kami. So, ang mga miyembro, lalo yung mga ministro at mga manggagawa, ay pinaasa doon sa leader. Kaya hindi Alam nyo, makaalis-alis kahit na alam marami at siyang saka, alam na katiwalian. mamaya meron ako iparirinig na Oo. katunayan na, alam nyo, nagiging mapanganib. Alam nyo dyan sa Pilipinas, meron dyan nangyari na ewan ko kung nakikinig si kapatid na Henry. Kilala ni kapatid na Henry yung kapatid na Henry, kung nakikinig ka, mag-on ka lang ng voice mo, no? Kasi si Henry nasa ano po yan, sa pagbabiyahe. Naratanda mo ba yung comedian dun sa Pilipinas? Gold Dagal. Ayun, Gold Dagal. Yun nagpapatawa yun. Hindi malaman kung sino ang pumatay dun eh. Kapatid Erning, napabalita yun, no? Pero nagpapatawa yun. Kung na comedian yun, stand-up comedian. Ngayon, ang kanyang naging, ano tawag dito, yung pinaka-content ng kanyang pagpapatawa, yung iglesia ni Chairman. No? Tapos, after that, no? Ayun, mayroong bumaril sa kanya. Ayan ang isang sino kaya yan? Hindi natin alam. Ano? Pero mamaya meron tayo pakikinggan na katunayan na kapag ang isang tao ay napunta doon sa kulto, maaaring hindi siya yun. No? Hindi naman ito. Kasi alam nyo kung taga saan itong taong itong pakikinggan natin? Taga Canada. Okay. So, meron siyang sinabi isang bagay na medyo why? Di ba yun ang tanong natin? Why are you so upset? Why are you so angry? Na kung pinagtawanan yung inyong pinuno o pinagtawanan yung inyong relihiyon. Hindi ba yan din naman ang ginagawa ninyo kapag kayo'y na sumasamba dyan sa kapilya nyo? Sasabihin ninyo na yung pare bula ang propeta. Di ba? Yung papa ay bula ang propeta. Ang simbahan ng Katoliko ay tahanan ng mga demonyo. Sinasabi ninyo yan eh. Bahagi ng doktrina niya. Ito nga, pag tinanong mo nga yung isa nating kasama, ilan nga ba yung leksyon na kasama doon sa pandoktrina ng Iglesia ni Chairman na umaatake lang sa Iglesia Katolika? 3 leksyon yata. Ilang leksyon ba yun? Di ba? Doon sa pandoktrina nila. Dedicated yung leksyon na yun. Kaya ito, ang pag-uusapan natin malawak. Pero ito po, hindi ho kami nagbibintang, tinitingnan lang natin ang lahat ng aspeto. Ano ba yung ibinubunga sa tao kapag po nakulong sa isang cultist mentality? Kaya nga, tapos ito nga, yung mga pinuno nila, sila yung nag-i-enjoy. Pagkatapos yung mga pangkaraniwan, walang ma-enjoy. Di ba kapatid na Ernie? Yan ang tingnan natin. Itutuloy ko lang ang pagbabasa. Sige po. Ang sabi rito, forced financial dependence and the exploitation of faith. Frequently taking verses out of context to justify
their wealth. Yeah. Yan. Totoo po yan. Leaders often use prosperity theology. Mm. Malimit sa mga kultong leader na ito ay gumagamit noong prosperity theology to demand tithes. Mhm. Di ang wika, paprosper ang buhay mo pag nagbigay ka ng tithes. Yeah. Creating a Ponzi scheme. Naku. Ponzi scheme. Ponzi. Your followers fund the leader's luxurious lifestyle. Kaya mayroong binabanggit ditong Ponzi scheme. Ano ba ibig sabihin ng Ponzi scheme, kapatid na Jeriel? Aba, ito, ang Ponzi scheme ay isang uri ng panloloko sa pamumuhunan, investment fraud. Ito ay isang scam kung saan ang mga tagapag-ayos o organizer ay nangangako ng mataas na kita o tubo sa mga namumuhunan na may kaunting panganib o walang panganib man. Ang mga kulto na mga leader ay talagang gumagamit ng iba't ibang scheme. Isa na nga yung Ponzi scheme na nangangako doon sa mga namumuhunan na mataas ang kikitain at tutubuin. Pagdating sa relihiyon, kapatid na Jeriel, pinangangakuan ng kaligtasan ng mga miyembro pero hinuhut-hutan. Na inyong asahan ng kaharian, akin ang inyong kapirahan. Parang ganun di ba? Sa makatwid, hindi lamang scam sa sintidong ang mga tao ay naaakit na magmamuhunan sapagkat naakit sila ng leader sa pamamagitan ng matatamis na pananalita na dito ang wika ay tutubo ng malaki ang inyong mga pera. Kumbaga sa relihiyon, mag-abuloy kahit mag-abuloy, pagpapalain kayo. Hindi lang sa buhay na ito, pagpapalain kayo, meron pa kayong buhay na walang hanggan. Alam niyo, sabi nga sa pagka inyong ginugugil yan, o kaya tingnan niyo sa AI, ang religious cult, typically refers to a social group with unusual, often extreme, religious or spiritual or philosophical beliefs. Ayan yan Kaya meron silang extremism Alam niyo yung nangyayari ngayon, yung humawak sa Iran, kapatid na Erning, religion yan di ba? Oh, yeah. Oo, religion yan. Kapag hindi ka sumunod doon sa kanilang patakaran, sa batas nila, sa kultura nila, sa tradisyon nila, hindi ka na dapat mabuhay. Dapat ka nang mawala. O hindi diba? ba nagkaroon nga ng blackout noon, di ba? At Oo. maraming pinatay. Yeah, extremist yan. Yan yung, kaya yung nangangasiwa na yan, na religious leader dyan sa Iran, na ngayon pinapagpahinga na, sabi nga, nangawala na, naging katuparan na ng hula, dyan po sa Jeremias ba yun? Sa 49, no? 49 lang Jeremias na nangawala na. Ayan. Kulto yan. Kulto yan. Yung organisasyon na yan. Yan ang isa sa mga makikita mong kulto. Extremism. Ayan. Ngayon, yung iba naman, hindi ganoon kagrabe, no? Pero ang extreme sa kanila, kami lang ang tama. O edi ganun din ang extreme ng Islam na yun Lahat ng hindi Muslim na katulad namin, dapat mawala. Yun ang sinasabi nila. O ito naman, Christian, kami lang ang ligtas. Kami lang ang totoo. Lahat kayo mali. Malas nyo. Sa impyerno kayo lahat. Yan ang kanilang paniniwala, kapatid na Erning Ngayon, yung mga extremism na yan, no? Meron pa nga yung nakalimutan ko lang yung pamagat ng isa ng aklat na sinulat ng isang author diyan sa England na naging wanted siya no? Naging wanted dahil sa inatake niya yung pinaka leader. Yung leaders, hindi yung Allah kundi ang inatake niya si Muhammad. Ayun. Ano ba yung pamagat ng aklat na yun? Nakalimutan ko na, baka ma-research ni kapatid na hindi mabanggit sa atin mamaya. Yung aklat na yun, no? Naging wanted yung tao na yun. Kasi may extremism nga. Kasi nga, yung mga taong yan, no? Ang kanilang focus doon sa leader, no? Yan ang isa kakikilanlan sa kanila. Kaya yung mga leader, kaya nga yan, tanong na yan, no? Yung mga leader ng kulto, no? Ay nag-i-enjoy ng financial abundance. At saka power, hindi lang financial abundance, pati power. Bakit? Kasi nga, protektado sila ng mga miyembro Yan ang pumuprotekta sa kanila
Oh, ay tingnan niyo yung nangyari diyan sa Pilipinas. Oh, di ba? Pinrotektahan ng mga miyembro. Ilang buwan yung bago napasok yung kanyang kuta. O di ba? Bago siya nahuli. Nakapaligid yung mga miyembro. Handa makipagpatayan yung mga miyembro ng relihiyon na yan eh. Oh, The isipin niyo yun. Satanic Verses. Ayun, Satanic Verses ang pangalan nung aklat na Libro. yon, Satanic Verses na isinulat nung ano pangalan ng author? Nakita mo ba yung author niyan? Yung author na yan, naging wanted, Salman Rushdie ayun, o Rushdie. gusto siyang ipapatay. Kasi nga, inatake niya si Muhammad, brother eh. Oh, Mayroon isipin mo bang yan. ganyan ding relihiyon sa Pilipinas ngayon na Alam mo, nakakatulad eh. Kasi ito, pakinggan natin tong sinasalita nitong taong sige ito. nga, Kasi mahalaga yung marinig natin sa kanila. Pero hindi natin pakikita mukha niya. Yun lang sinasabi niya. Kasi siyempre ayaw naman nating maging palabintangin tayo. No? Pero ito boses nila. Ito, meron siya talaga ritong video. Pero hindi natin ipakikita oh, yeah, yeah. yung Okay, mukha tuloy niya. natin. No? Yeah. Kasi gusto lang nating marinig. Ano ba Mm-mm. sinasabi nito? Meron bang ganyan? O anong relihiyon yan? O tingnan nyo ha. Pakinggan natin ito. O ito. Sana marinig natin. Kuya Saki, teka, tawag dito. Itong video na to, di ako madalang akong ano eh. Teka, naririnig po ba ninyo yan? Yeah, yeah. O, sige, tuloy natin. Ako nagpapatol sa mga ano eh, mga gago. Ayun, Mga, nagmumura lang ito ha. Medyo magpasensya na kayo, may pagmumura siya eh. hindi ko naman hilig yan mandis eh. Hmm. Hindi ko mahilig yan mga disrespect ng mga kapwa ko vlogger or mga komedyante. Pero, sa pagkakataon na to, kasi itong komedyante na to, ito po kaninong komedyante na to, stand-up comedian, gagawin mong content is about Iglesia ni Cristo or INC. O ito, so ito, Iglesia ni Cristo. Ayan yan. So member ito. Tingnan natin kung member nga siya. Hindi ka ba naman tinamaan ka ng link? Ayan, yan. Nagmumura siya dyan eh. medyo alisin natin yung pagmumura. Nabuha ka na yun yan pa. At dami mong paglalaruan. Ayan. Bakit kami pa? Mhm. Bakit kami pa na tawag dito napapabilang sa Iglesia ni Cristo? Ako, proud member ako na Iglesia ni Cristo. Proud member ako. Hindi lang halata Proud member ha. Kung member ito ha. O, tignan natin. sa pagmumukha ko. Pero proud member ako. And actually, presidente ako ng lokal namin dito sa Winnipeg, South Canada. Presidente ng Scan International. Okay? Pinagmamalaki niya yung internationalist. International na, kayo-kayo lang yun. Kinikilala ba ng gobyerno yun? Eh, kita nyo, yung kayabangan pa lang, ano? Maririnig niya na. Ito, pakinggan natin. Maniwala, ito ko sa ko. Ayun. Pakito sa iyo ha. Ayan. Pinakita pa. Member ako. Yun ang kausayin ko. Si BE4 Kuyang, KYG. Kuya. Scan International Mhm. District of Manitoba. Yan ha, BE4INC. Yung pangalan ng grupo namin dito. Scan International Chapter namin, BE4INC. Presidente ako. At isa ako sa mga nasagasaan mo. Mhm. Isa ako sa yung mga nayamot at naiti sa'yo sa pagmumukha mo, lalo ka na. Gold dagal. Mhm. Hindi naman kilala kasi itong tinamaan na lintik na anak ito eh. Siguro, gusto niya sumikat ng mabilis, ang inisip na content, iglesia. At talagang papansinin ka talaga na iglesia eh. Dahil pagka ganyan at pinaglaruan mo kami, at hindi lang kami. Ang pinaglaruan mo pa mismo, yung tagapamahalang pangkahalatan namin na si Ka Eduardo Manalo. Ayan. Siya pang isinama pa sa content mo na tinamaan na lintik na. Ayan. O, yan. Yan, kita mo ha. Ngayon, yung sinasabi niya, kapatid na Erning na dagal. Patay na yan. Pinatay. Nakita niyo, narinig ba ninyo yung sinasabi ng taong ito? Na siya niya iskan. Ano ba yung iskan? Yan ang tanong natin. Ano ba yan? Soldier ba yan ng iglesia? Ngayon, itong taong ito na nagsasalita, dapat payuhan nyo to. Sapagkat mukhang meron siyang inire-reveal na hindi niya alam eh.
Kaya sabi nga kung meron mang, ano sabi niya kanina? Sabi nga ni ano ba tawag mo doon? Sa ganon. Paano ba sumagot si Eli Soriano? Kung si Eli pakikinggan mo, sasabihin niyang, gago, sabi ni Ay, di Eli. gago. Yun din ang sinasabi niya. Ngayon, ito yung, sabi nga, hindi naman pagmumura yun no? Yan ang tagaguhan. Bakit ka magsasalita sa social media at sasabihin mo kung ano ka, pati tungkulin mo, presidente ka at kung nasan ka? Diyan sa Winnipeg, Manitoba. Kilala ko yung dating, muntik ako madistino dyan. Ang mga kamag-anak ko nandyan. Yan sa Winnipeg na yan. Tapos, sasabihin mo, di bali na lang kami ang ginalaw mo Pero yung ginalaw mo si kapatid na Ayom, sinabi niya yung pangalan. Yung kanilang pinuno, di ba? Makikita mo, anong kaibahan yan doon sa mga nagtatanggol kay Mohammed pero hindi pinagtatanggol si Allah. Pareho, no? Pareho. Tingnan nyo ito pinagtatanggol yung kanilang pinuno, pero pagka ang Kristo ang pinuna mo at sinabihan mo na mali ang pagkakilala nyo sa Kristo, hindi sila kumikibo. Nakikipagdiba-dibate lang ng kuno, pero hindi ganito. Pero iba ang reaksyon ng mga taong meron ng cultist mind kapag ka ang pag-uusapan yung pinuno nila. Nakita nyo kapag na Erning, ano? Masakit pakinggan at ang sinabi niyan, pero totoo sapagkat pinagmamalaki pa niya na siya'y presidente daw ng ISKCON international. International. Ibig lang sabihin, ang sabi nga, nakikilala ang puno sa pamamagitan ng bunga, no? Dapat ay sinasawayan yung taong yan na palibhasa, ikaw ay na-impluwensyahan na ng isang makakulto na sistema ng pag-iisip. Kaya pagdating sa ang inuusig, halimbawa ang minumuray ang pangalang Yahushua o Jesus ang tawag nila, okay lang yan sa kanila, sasabihin, magagalit sa iyo ang Diyos. Pero pagka ang leader nila na di umano ay tagapamahalang pangkalahatan, ang pinuna mo ay sukdulang gumawa sila ng mga bagay na hindi karapat-dapat at hindi legal, no? Para lang masabi na talagang sila ay mahal na mahal nila, leader nila. Ganyan yan Ang kulto, katulad ng ating mga napag-aralan na, ang kanilang loyalty ay hindi sa Diyos. Ang loyalty nila ay hindi kay Yahushua, na siyang nagbuwis ng buhay niya para sa makasalanan. Ang kanila pong loyalty ay doon sa leader nila. Isa yon sa mga palatandaan, no? Isa sa mga palatandaan na kabilang ang taong yang nagsasalitang yan sa samahang kulto. Di ba? Sapagkat yan ang isa sa mga signs alam nga namang hindi natin sabihin yan at yan ang katotohanan. Di ba? Ang sabi nga ng Biblia sa Efeso ay i-expose natin yung gawa ng kadiliman. Yung maling gawa. Di ba? Kung ang isang samahan relihiyoso ay merong mga gawaing makakulto, ba't hindi natin sasabihin yon? Sabi nga ng Kristo, ang katotohanan ay magpiprevail, sabi ng Diyos, no? Ang katotohanan mananatili ho yan Doon sa Lucas, meron kang mababasa doon na ang mga leader na tiwali ay parang nakamaskara. Darating ang panahon, yung maskara ay maaalis at makikita nyo ang tunay nilang kulay. Kaya yung mga leader ng relihiyon na organized, most likely, most of them ay talagang kulto sa totoo lang, kapatid na Jeriel. At ang siyang nag-i-enjoy ng abuloy ay yung kanilang leader. Alam nyo, dyan sa iglesia na ating pinanggalingan, ang tanda ko ay dati abuloy Huwebes Linggo. Nang magtagal, kapatid na Jeriel, nagkaroon tayo ng mga tipon construction, nagkaroon tayo ng lingap sa mamamayan. Wala dati yan, Brad. Dapat ay lingap sa mga kapatid.
Exactly. ang kanilang ginagawa lingap sa mga ibang tao na hindi nila kapatid. Bago mo Mhm. lingapin ang ibang tao, dapat yung mga kapatid mo muna na mahihirap ang lingapin mo. Yan ay Exactly. mababasa natin sa unang Korinto 16:1-2 na kung kaya nagkaroon ng pagtitipon yung mga miyembro o ng Ecclesia, yung mga tagasunod ng Kristo noong unang siglo, para itulong sa mga mahihirap na mga kapatid noon. Yeah. Hoy, bakit bago ka lumingap sa iba, ang nililingap mo iba, yung mga kapatid mong mahihirap na ang bahay ay barong-barong, ba't hindi mo lingapin yon? Halatang-halata mo, Brad, na pagkatapos may nakita pa ako ron na ipinagmamalaki yung libu-libong mga naging miyembro. Sabi ko, libu-libong mga 21,000 ang mga nabautismo Mm. daw. Oo. Pero nagtataka naman ako, hindi naman nila sinasabi yung kung gaano ilang libo na ang umalis dyan sa iglesia Ay, ni hindi nila sasabihin yun na daan-daan libo na yung lumayas. Kaya nga hindi. nagte-teksto na yung kanilang pinuno eh. Turuan ninyo yung mga kabataan dyan. Di ba? Dyan sa Amerika. Dito lang sa Amerika eh. Isang katutak na yung umalis eh. At saka kung meron man po na sumasama sa kanila, socializing lang yon. Hindi talagang faithfulness to God and to the Christ. Kasi pag tinanong mo kung sino ang Diyos, di naman kilala eh. O ano pangalan ng Diyos? Ay, ang Ama. Ayan, nagtatanggol pa yan sa social media, mga miyembro nila na meron pa nga isa ako napanood, sabi ako hindi ministro. Kaya kung ano man ang sasabihin ko dito, hindi nyo pwedeng gamitin laban sa Iglesia ni Cristo. Well, hindi naman daw siya ministro. Isipin mo yan ha. Yung mga ganun bang termino. So nagtatanggol, ano pinagtatanggol mo? Naintindihan mo ba talaga, brother, kung ano yung pananampalatayang sinasabi mo? Yung kasi ang problema eh. Tanungin mo sila, hindi nila alam. Yan nga lang pag tinatanong mo, kahit baka ngayon marunong na sila ngayon, kapatid na Erning. Dahil Hmm. dami lang nanonood sa atin eh. Yung mga nakatala pa dyan sa iglesia ni Chairman, ano? Pag tinatanong ko yung hindi pa nakakapakinig sa atin, minsan nakikipag-usap, Brad, kilala mo ba ako? Sister, kilala mo ba ako yung mga taga-Berea? Sino po yun? Hindi nila kilala. Hindi nila alam Hindi yun. kilala. Oo, hindi nila kilala. Bakit kaya hindi itinuturo yan? Ang tagal-tagal natin sa ministeryo eh. Ay, yun po kasi sa baba, tingnan nyo, yung na taga-Berea, nandiyan sa baba na yan, sa Acts Okay. 17:11. Baka Yun, ma-open ang mind ng mga miyembro. ayun, ma-open ang mind eh. Katulad natin, na open mind tayo. So, kahit anong gawin nila, na sabi magbalik, alam na natin na, hey, wait a minute, that religion that taught us that this is the only church that will attain salvation, that's bogus. It's not true. You can read it, that you have to be registered in the registry in order for you to be registered in the book of life in heaven. That's bogus. Hindi totoo yan. Hindi nakasulat po yan, Mateo 18:18. Basahin mong mabuti. O, di ba? Basahin mo mabuti. Intindihin mo kung ano sinasabi. Ngayon, Wag kang itong basta. mga kultong leader ay gumagamit Mm. din ng mga sitas. Ang mga Yes. sitas na ginagamit nila ay isa, yung nasa Malakias 3:10, no? Na Mhm. magbigay ng 10%. Ah, Mhm. sa 3:10 ng Malakay, yun ang nakasulat doon Mhm. eh. Para siya magkaroon sila ng mga pangakong tatanggap sila ng biyaya galing sa Diyos. Yes. Pero yung perang ibinibigay nila napupunta doon sa leader. Kaya, Exactly, actually. oo. Enjoy nga, di ba? Enjoy na enjoy sila. Enjoy Tapos na. eto pa, no, sa Juan 10:10, I am come, I come that they might have life and that they might have it more abundantly. Nami-misuse ito ng mga cultic na mga leader Mhm. na kulto, na ang sabi, para ikay magkaroon ng masagana o sagana. Kaya gawin mo ito para sumagana buhay mo. Yeah. Ginagamit nila ito para akitin yung miyembro na magbigay ng mas marami. Pero yung Mhm. mas maraming ibinibigay na yon, ang bahagi nun ipinapagawa ng kapilya na hindi naman iniutos ng Diyos Yeah. na magpagawa Actually, ng ano lang investment lang yun eh. Investment. Tapos investment din yun eh. minsan Tapos ibebenta rin nakasulat nila pa ron sa pag binasa mo sa Philippians 4:19, ang sabi, may God shall supply all your need. Kaya yan ay sinasabi nila para magbigay ka, pagpapalay ka, lahat ng kailangan mo ibibigay ng Diyos. Pag Mhm. nagbasa ng talata, naaakit yung mga gullible eh.
Sino Exactly. yung mga gullible na yon? Yung pinaniniwalaan lahat ng binabasa sa kanila na hindi man lang sinusuri. Ayaw kasi nilang taglayin yung isipan ng mga Bereano eh. Nang sabihin, the people of the Berea were more open-minded Mhm. than those in Thessalonica. It doesn't mean that those in Thessalonica are not open-minded then. They're also open-minded, but they are not like the Bereans because the Bereans were more open-minded. Yeah, check muna nila talaga before they Oo. believe in something. Yeah. They read the Bible. Actually, pag binasa mo dun sa ibang salin ng Biblia, no? They read the Bible every day to prove that what the Apostle Paul taught them is true. Kaya kailangan, pag nakikinig po tayo sa isang preacher, katulad namin, magbabasa kami ng talata. Boy, huwag kayo basta maniniwala. Basahin po ninyo muna Basahin din ninyo. yung binasa namin. Tingnan nyo, ano ba konteksto nito? Kaya nga po doon sa ating mga naging pag-aaral, amin pong isinare sa ating mga kaibigan na ang mga preachers po, dalawang klase ang nagbabasa ng Biblia. No? Lahat halos ng preacher nagbabasa ng Biblia pero may dalawang way of reading the text. Yung isa, eisegesis. Yung isa, exegesis. Magkaiba po yon. Yung exegesis, yung po yung pag binasa niya sa inyo yung talata ng Biblia, kung ano ang impormasyon o yung mensahe nung nagsulat o nagsalita doon, Mhm. yun ang makakarating sa inyo. Pero yung exegesis, magbabasa ng talata po, No, I suggest. yung eisegesis, magbabasa ng talata ng Biblia, pero hindi yung mensahe ng Biblia ang makakarating sa inyo. Yung mensahe niya. Yung katulad ng, lagi namin binabanggit dito, Mateo 18:18. Paboritong-paborito yan ng iglesia ni Chairman. No? Nakatunayan anyang ligtas kami, sabi nila, sapagkat nakatala kami sa lupa, nakatala kami sa langit. Eisegesis way po yon, reading of text. Kasi hindi naman yun ang mensahe doon sa Mateo 18:18. Hindi yun ang message doon. So, pag-aralan nyo mabuti yan. Baka ang kinain ninyo, kasi kami po, nasasabi na namin ngayon kasi yan ang kinain namin eh. Yan din ang ipinakain namin sa iba, kapatid na Erning. Yan ang pinagsisihan kong mabuti yan. Yang naging kasangkapan ako, yung iba naging ministro pa, brad eh. Isipin mo, akit ko pang magministro para magturo din ng eisegesis way of reading the text. O isipin mo, kakalason nyo ng kaluluwa, ng templo ng Diyos. Makakasira, di ba? Oo, tama. At saka dito ay mayroon ding ibinabala ang mga apostol tungkol sa ganyang uring mga leader, yung mga kulto, no? Cult leaders, ayan, sa paksa natin. Ang sabi sa ikalawang Pedro 2:3, and their greed, these teachers will exploit you with false words. Ayan, Ayan, ako. i-exploit kayo. Katulad ng sinabi ng kapatid na Jeriel, gagamit ng talata ng Biblia, pero ang purpose niya to take advantage of you para Yeah. ikapakinabangan niya. Bakit? Exactly. Ang gagamiting mga salita yung naratibo niya, hindi yung naratibo ng Biblia o noong nagsasalita ron sa talatang binasa niya. Ang layunin niya ay para pakinabangan yung mga nakikinig. Kapag ganyan po ang isang relihiyon, kulto po yan, mga kapatid. Ito pa, At ang saka, sabi dito sa Roma 16:18, for such people, yung mga ganyang uring mga tagapagturo na gustong yumaman, sila ang mamuhay ng sagana. At saka ang kanilang lifestyle ay talagang akala mo ang yaman-yaman. Hindi naman nagpagal. Ibig sabihin, Yeah. wala namang hanap buhay. Wala Ang rin kinuha negosyo. niya, Hindi. Meron palang negosyo. ito pa sa Meron pala. 16:18, no? For such people are not serving our Lord Yahushua, but their own appetites. Ayan. Ayun. Why is it that usually only cult leaders and their family enjoy financial abundance? Tama. They serve not our Lord Yahushua, but their own appetites. By smooth talk and flattery, they deceive the hearts of the naive. Yung nga tanong, is there a religion, cult, or organization that we know where the leaders are abundantly rich and free from the checks and balances that other members of that same organization or cult are subjected to? Abay, yung mga ministro dyan, ino-audit yan eh. A cult leader enjoys financial security
and freedom, whereas the regular workers and ministers have low salary or ang tawag nga tulong. O yan, tulong mo. O, sa English, alms. Pagka tinagalog mo yung alms, o yan ang limos ko sa iyo. Sipin mo yan? O, gano'n ka katagal dyan, kapatid na Erning? Sa pagka-ministro ko dyan, Oh. mga 23 anyos. O, malaki-laking o ano yun, panahon yun. Ako, umabot ako ng 34 from 1980 to 2016 . So ilan yun? Hindi ko na mabilang . Pero mahabang panahon ang ginugol po natin dyan. Pero tayo, alam natin, mauna kayo sa akin di ba? Mas senior kayo sa akin. Pero 1974 ako. 74 kayo, ako 1980. So 6 years ahead kayo. 6 years, Lamang 1980 po tayo. Kaya napatigil sapagkat tayo ay pinapagpahinga gawa ng ating ginawa, no? Nanindigan tayo dun sa tama Kaya niretiro ako, may sakit tayo, alam na Diyos ang layon, magpapagamot, hindi inunawa Hindi inunawa. Hindi, marami pong ganyan, kapatid na Erning. Alam nyo, meron nga na nagretirong ministro diyan sa Canada. Kilala ko pa yan no? Kasama ko dati. Pagkatapos ngayon, tiniwalag na nila. O di wala nang tinatanggap ngayon yan. Ayaw ko kung meron pang tinatanggap sa inyo yan kahit na 5 duling, no? Na para matulungan ninyo. Samantalang ang buong buhay niyan, ginugol niya para diyan sa ministeryong yan. Yan ang katunayan na ang mga ministro diyan, kapatid na Erning, sabi nga, ano tawag doon? Dispensable ba? Di ba? Parang mga parang mga useful idiot. Yan lang ang mangyayari. Masakit pong salita yan, pero mag-isip-isip kayo mga ministro dyan. Ngayon, yung ibang mga magulang, pinagtutulakan pa dyan yung kanilang mga anak. Mawawalan po yun ng future yung mga yan. Na ang future lang nila, yung pangako na di umano, kaligtasan. Di umano lang yun. Sapagkat alam nyo po, mga kapatid, ang kaligtasan, ang Diyos lang nakakaalam. Wala iba nakakaalam kundi ang Diyos lang kung sino yung ililigtas. Pero kapatid na Jeriel, sa ating nakita ko yung pangalan mo sa Facebook sapagkat mayroon itong babae na ang kanyang tema ay walang maliligtas na hindi Iglesia ni Cristo. Dapat dapat lahat ay mag-Iglesia ni Cristo. Habang may pagkakataon pa mag-Iglesia kayo para kayo maligtas. Hindi niya naiintindihan yung sinasabi niya Ang nasa utak ng grupo Grupo. Exactly. Samantalang ang sabi ng Kristo, ang sino mang ibig na maging alagad ko, itanggi niya ang kanyang sarili, pasanin niya ang kanyang krus, sumunod sa akin. Yan. Hindi niya sinabing, sumama kayo sa grupo na yan. Grupo. Pumunta kayo sa grupo na yan. No, pagsunod. Susunod tayo. Yes. Kaya ang sabi nga ni Pablo, work for your own salvation. Para tayo maligtas sa ating sarili, susunod tayo. Kaya tiyakin ninyo na ang tinig na sinusunod ninyo ay tinig ng tagapagligtas. Yes. Kaya kita nyo titignan nyo kung ano ginagawa. Meron pang pagkakataon na alam naman natin na kayo may reklamo kayo. Pero hindi kayo makareklamo. Kasi nga yun nga sinasabi, saan kami pupunta? Ano gagawin namin? Dahil nga po nakulong na. Sabi nga, marami kayong pupuntahan sapagkat ang Diyos na si Yahuwah, hindi malaki ang mundong kanyang ginawa. Maraming oportunidad sa mundong ito. Tandaan natin yan. Kasi nga, alam nyo kapatid na Erning, ikulong mo ang tao sa rehas, tingnan mo dyan sa Alcatraz. Huwag mo sabihin na walang nakatakas dyan. Meron ba? Meron. Kahit na ikulong mo sa rehas, ikulong mo sa gitna ng isla, may makakatakas at makakatakas Pero pag ang tao kinulong mo utak, kahit walang rehas, hindi makakatakas. Yan ang nangyari sa kanila Di ba? Ngayon, ang amin pong ginagawa, no? Kasi kung talagang totoo yung iglesia ni Chairman, matuwa kayo. Kung para sa inyo ay masama itong sinasabi namin. Alam niyo kung bakit? Ito bili ng Kristo, tingnan nyo At katulad na kaibayo yan, doon sa napakinggan natin kaninang audio, no? Mag-share ako. Eto, pakinggan natin, basahin natin itong sinasabi. Share natin to. Ayan, nakikita po ba ninyo yung sineshare ko, kapatid na Erning? Hindi pa. Ayan.
Kita na natin. Hindi pa rin. Wala pa Kita rin. na po ba? Oh, naku, nakalabas na rito ah. Ayan, ayun na. Ayan. Ayun. Ayan, oh, sabi dito oh, sa 11, yes, happy are you. Oh, happy daw dapat tayo when people say bad things against you. Oh, liwanag yan eh. Hmm. Pagka hindi mo sinunod yan, hindi ang Kristo sinusunod mo, katulad nung nagsalita kanina. Di ba? Bakit galit na galit ka dun sa nagsasalita ng masama laban sa inyo? Sabi niya, no? Happy are you. Happy ba yon, kapatid na Erning? Yung sa palagay nyo ba, happy yung tao na yun na Hindi, nagsasalita? puot eh, puot eh. Ah? Puot, galit ang nasa puso niya eh. Oo, galit eh, di ba? Sabi nga, ayan, no? Happy are you when people say bad things against you because you believe in me. O kasi Si Yahushua naniniwala ka kay nagsasalita niya. Yahushua, di ba? Or they may hurt you. Nasaktan. Sabi niya nga, nasaktan ako dyan sa sinasabi mo. Or they may say things about you that are not true. Hindi totoo yung sinasabi tungkol sa'yo. Oh, happy ka dyan. Sabi, dapat happy ka. Hindi ka angry. Hindi ka galit. Hindi ka buisit na buisit. Kailangan happy ka. Kaya ito sinasabi namin, kung para sa inyo, bad things ito. Oh, be happy kayo, ha? Mga members ng INC, ha? Huwag kayong magagalit kasi ganyan din naman ang ginagawa nyo. Tingnan nyo, may mga kaibigan kayong Katoliko, Protestante, di ba? Hindi ba yung mga kaibigan nyo, mga Katoliko yun? Sa palagay nyo ba, yung sinasabi ng iglesia tungkol sa kanilang papa, hindi sila nasasaktan? Nasasaktan din sila. Pero nagagalit ba sila sa inyo? Hindi na ba nila kayo kinakausap? Sige nga. Hindi naman eh. Oh, happy pa rin sila pagkasama kayo, di ba? Sasabihin lang sa inyo, huwag na natin pag-usapan yung religion. Di ba sabihin? Religion mo, lagi na lang inaatake yung aking religion Nagkasabihan eh. pa nga sila nga ganito pag sila sama-sama, no? Barkadahan, iba-iba relihiyon. Sabi niya, we agree to disagree. Oh, yan. Pero, Di ba? you are still my friend. Ayun Pero na. diyan sa iglesia ni Chairman, damdamin din natin dati yan, kapatid na Jeriel, na kapag Exactly. ka may nagsalita laban sa ating leader, ay may paglalagyan ka. Oo, galit na galit tayo. Bakit tayo nagkaganon? Yan ang tanong. Kasi nga, anong nangyari, kapatid Ernie? tayo ay na-brainwash na. Ayan. Brainwash na tayo eh. Pagka Yeah. na-brainwash ka na, ibig lang sabihin, kaya nga ang tawag doon eh, hoy halika, pag magpadoktrina ka. Alam mo yung ibig sabihin ng magpadoktrina? Brainwash. Brainwash ka. Kaya yung pinapalitan nila yun eh. Ay, wag na natin tawaging doktrina yan, pero hindi na nila matanggal sa isip ng maraming miyembro. Kasi ginawa ko po yan eh, tinagubili sa amin. Wag nyo nang tawaging pandoktrina yan. Kaya tamo ang pamagat doon, fundamental beliefs of the Iglesia ni Cristo. Binago, yeah. Binabago, di ba? Hindi na dati nakalagay pandoktrina. Wala pero na. hindi eh, talagang nasanay na yung isang senador na kabilang sa Iglesia ni Chairman, pati doon sa Kongreso at sa Senado eh, ginagamit yung doktrina eh. Oo, sinasabi na, ano sabi doon? Ano bang klaseng doktrina tong pinatutupad natin? doon sa Senado, naging doktrina na yung batas eh. Di ba? Ayan yon, katunayan na nakulong ang isip ng tao. Alam nyo kami, hindi namin kayo sinasabihan na malis kayo dyan, no? O kulto yan, no? It's up to you to figure it out. Nag-aaral tayo rito. Yeah, kami po, we figured it out. Katulad nung nakausap namin dyan sa San Diego, pinababalik kami, nagdilim na raw ako, etc., kung ano sinasabi. Tapos hindi naman pala siya naniniwala iglesia lang ang ligtas. Yun ang doktrinang tinuturo. Sabi ko, para saan pa ako pupunta dyan kung babago, yun naman pala paniniwala mo. So, they do not understand kung ano talaga ang meaning ng kanilang pananampalataya. Pero sineshare nila. Ha? Nandiyan utuin nila. Alam nyo, ang isa pang masama sa atin nung araw, no? Uutuin natin. Sasabihin na, liga, kain muna tayo. Pakainin mo sa labas. Pag sumama sa'yo, ka-opisina mo, katrabaho mo, lagi ka nagpapamerienda. Ha? Pero pagkasabi, ayoko na magpadoktrina dyan eh. Ayoko na makinig dyan. Dito lang ako. Biglang tatabang. Tatabang ang pakikisama na. Oo, ganyan. Kaya makikita nyo kung
hindi namin nakikita rin yan dati. Yung ganyang masamang ugali. Actually, masamang ugali yan eh. Ha? Hindi mabuting ugali. Isipin mo ha, katulad ng taong yun. Mabuti ba ugali nun? Eh ang utos ng Kristo maliwanag, maging masaya ka. Kung kayo ay pinagsasabihan ng masama o ng hindi totoo. Itinuturo sa pandoktrina yon, kapatid na Jeriel. Mapapalad ang pinag-uusig dahil sa aking pangalan, sabi ng Kristo. Exactly. Oo. Mapalad. Hindi sinabing kumuha ka Palas. ng pala, hampasin mo yung taong umuusig sa Oo. Hindi Sabi nga, kapalaran yun. opo, kaya dito po, pagka po mayroong pumupuna sa amin, tinatawag kami na kung ano-ano. Diba? Okay lang kami. Okay Sabi lang. nga, okay lang. Sabi nga, mabuti naman at naalala mo ako sa ganyang paraan, kahit paano, di ba? Mhm. So yun lang yun eh. Hindi dapat galit. Tingnan mo kung paano, yung pagtiteksto lang, brother eh. Ha? Alam nyo, sa pagtiteksto lang, ay mamaya, sige, mamaya meron ako paririnig, papakita ko sa Ito, basahin muna natin to. Sige po, Kapatid sige. na Jeriel, itong, Sige. ayan, no? A cult leader has a fleet of mobile or air conditioners wherever Nako. it goes. Whereas the regular ministers and workers Mhm. have. Totoo nga naman yun eh, di ba? Pagka ang cult leader, ang siyang mangangasiwa, aba, yung kanyang sasakyan, air condition, at saka may dala-dala silang mga ano, yan yun, yung na transitional eh, na movable na air conditioner, kapatid na Jeriel. Yeah. Isang lokal na air condition. Para habang nagtiteksto si cult leader, Yeah. ay maaliwalas ang paligid. At Mhm. nagtataka naman ako, kapatid na Jeriel. Yung tagabasa niya at siya, walang face mask. Wala namang wala namang COVID eh. Bakit? Air condition sila lang ang nagsasalita ng malaya na ang iba hirap na hirap ng huminga. Gawa ng mask. Ano kaya dahilan nun? Ha? Sila lang makaka-explica niyan. A cult leader cannot be questioned as to how he spends the organization's or cult's money. Totoo po yun eh. Subukan nyo magtanong kayo dyan, mga ministro. Nangasiwa halimbawa ang leader nyo sa inyong lokal. Tanungin nyo, kapatid na ganito, saan po napupunta yung pondo ng lokal, ang pondo natin? Oo nga, nakakapagpagawa tayo ng mga chapels, mga building, pero ang mas malaking halaga, saan kaya napupunta? Ba't mo ako question? Wala kang karapatang questionin ako. Diyos lang. Ganun pa sila eh. Diyos lang ang may karapatang sa akin ay humatol. Ginagamit pa yung sinulat ni Pablo doon sa Corinto eh. Na Diyos lang ang dapat na humatol sa akin. Hindi dapat hatulan ang ministro o ang leader. Diyos lang din daw ang may karapatang humatol doon. Ibig lang sabihin, dito naman mayroon na ba? Wala pa po. Ito pa, mayroon pang, ayan kapatid na Jeriel. According to the INC of Manalo, the INC leaders such as ABM cannot make any mistakes because all his decisions are guided and sanctioned by the Holy Spirit. Pure bogus po ito, kapatid. Yeah, bogus yan. Bakit ito yan, katunayang bogus. Bakit pa bago-bago minsan ng tuntunin? Di ba? Pero pa bago-bago tuntunin, nagkakamali rin kasi. Di ba? Bakit? Dati nagpapatawag ng sir. Tapos biglang sabi, wag yun na ako tatawagin ng sir. Kala ko pa tama yun, di nagkakamali. Di ba? Sabi nga, don't fool yourselves. Sabi nga, pag-aralan yung mabuti kung ano yung sinasabi ng isang tao. Kahit kami, pag-aralan nyo. Ito bang sinasabi namin sa inyo, mababasa nyo talaga sa Biblia? Yung po bang aming sinishare sa inyong pananampalataya, mababasa po ba natin yun? Baka naman nag-eisegesis din kami. Di ba? Kaya nga nag-aaral tayo eh. Pakikinggan nila, suriin nila. Suriin nyo, di ba? Suriin nyo. Meron pa akong nabasa dyan na ang amin lamang samahan. Ito'y bagong grupo ito eh. Ako'y naniniwala na ang aming samahan lang ang maliligtas. Sa makatwid, ito ay taglay din ng isipan ng mga us versus them. Nakasulat doon eh. Isa yun signs na nakabilang ka sa kulto eh. Di ba? Sila lang daw maliligtas eh. Kukunti lang sila sa bilang. Sila lang daw maliligtas.
Sabi Tama. nito ng Iglesia ni Chairman, sila lang daw ang maliligtas. Sabi naman ng mga Muslim, sila lang daw ang mga karating doon kay Allah. Sabi Mhm. naman ng mga Mormon, sila lang daw ang lahat naman Pero sa atin, Yeah. wala tayong sinasabing ganon na tayo lang ang maliligtas. Yeah, Kapatid na wala. Jeriel, sinasabi pa Kasi natin, alam niyo pagdating sa kaligtasan, ang Diyos ang nakakaalam niyan. tama, Pati nga yung kung sinong tunay na tupa ng Kristo hindi mo nga alam kung hindi sino mo tupa kilala kahit naka-iglesia mo pa o kasama mo pa sa isang pananampalataya hindi mo alam. Ito ba talaga tupa ng Kristo? Sapagkat ang Kristo may sabi, kilala ko tupa ko. Di ba? So ako hindi ko kilala yung tupa niya. Pero ako nagsisikap ako sa akin personal, no? Sana maging tupa ako ng Kristo. Sana maging kasama talaga ako doon. Ano ba ang gusto ng Kristo? Kaya yun ang nating pinagdidiinan O gusto mo bang maging tupa ko? Gusto mo bang maging disipulo kita? Ano po sabi ng Kristo? Malinaw. Tanggi mo sarili mo. Tanggi mo sarili mo. Pasanin mo yung Pasanin mo krus mo. Ano pa yung kasunod? Sumunod ka sa akin. Kaya, susunod tayo sa Kanya. Hindi kayo susunod sa akin o sa kaninumang preacher. Ang sundin natin ang Kristo. Ito Minsan pa. minsan Ito pa, nagtatanong, kapatid paano natin susundin ng Kristo kung wala akong mangunguna sa atin? Ayun. Magandang Di tanong. ba? Hmm. Meron. Nakasulat na lahat yung pinagagawa sa atin Katulad niyan, pag may pumupuna sa ating masama, nagsasalita ng masama sa atin, ano reaksyon dapat, kapatid na Erning, ayon sa sinabi ng Kristo? Aba, pagka ganyan, babasahin natin sa talata ng Biblia. Yeah, yung nakasulat na binasa natin kanina sa Mateo 18, sa 11, di ba? Mhm. Siguro basahin uli natin para magkalinawan tayo. Ayan sabi niya, yes, happy are you. Ayun, when people say bad things against you. Di maliwanag, di ba? Yan ang reaksyon mo kapag may nagsasalita ng masama laban sa iyo at sa iyong pananiwala. Maging masaya ka. Hindi ka magagalit. Kasi ang leader ng kulto ay ang pinasisikat hindi ang Kristo, kundi ang Hindi. sarili niya. Samantalang si Juan Bautista, siya ang nag-pave ng way sa daan ng pagdating ng Kristo, di ba? Oo, tama po. Nung dumating ng Kristo, ako'y lesser na, siya ang greater na. Yeah, greater and greater, sabi niya. Di ba? Greater ang Kristo. Kasi iniulat pa sa kanya ang Kristo Sabi niya, sabi nung isang uy, guro, yung binautismuhan mo, nando sa kabilang ibayo ng ilog, nagbabautismo na rin. Hindi. Nagulat pa yun. Marami ang wika nagpupuntahan doon. Marami Bagaman ang nagpupunta. totoo, hindi naman nagbabautismo ang Kristo, kundi yung mga apostol. alagad, mga alagad niya. mga Kaya, alagad. nung pagdating doon, sagot ni Juan Bautista, tama yun. I will be lesser and lesser. He will be greater and greater. Tama. Diba? Yung kultong leader. I will be the greatest. Si Muhammad Ali yata yan. Diba? I will be greater and greater, and Yahushua or Jesus as they call him. Ito papaalala natin, kapatid na yan. Paalala uli, marami na namin beses sinabi ito Alam nyo, kung tunay ang iglesia ni Chairman, dapat kayong masiyahan kapag kinikiskis kayo. Di ba? Sabi nga ng kapatid, sabi nga ng aking mga ninunod, dahil sabi daw ni kapatid na Felix Manalo nung araw, Ano sabi? kapag inuusig yung iglesia, ang iglesia talaga niyang inuusig. Parang bato yang buhay. Habang kinikiskes, lalong kumikinis. Yan yun. Kaya kapag kayo kini-question, kapag kayo pinabato ng mga pula rito, pula doon, masiyang kayo. Kaya yung sabi, be happy. Bakit? Kung totoo ka, kikinis ka. Oo. Pero kung hindi, ay mapupulbos ka. Yan lang yan. Kaya galit na galit kasi hindi po masagot Kaya buisit na buisit. Hindi nila kaya sagutin. Di ba? Ang alam lang nilang ipagdebate, naku, number 1 yan. Nakapwesto kayo. Mayroong picture si Brother Joe. Oo. Na sa bandang huli daw ay the great debater of the Iglesia ni Chairman. Ngayon, nag-message ako sa kanya. Joe, pag-usapan natin ng Mateo 18:18. Ako yan ba tumutukoy talaga sa registration ng mga members para maligtas? Hinihintay ko sagot Hindi sasagot yun. Ayun, Kasi great debater daw si Joe
Okay, kaibigang Joe, wag na natin pag-usapan yung kalagayan ng Kristo dahil sa Doon siya magaling eh. ating pag-usapan ng Mateo 18:18. Kung yan po ay tumutukoy sa membership registration para ikaw ay ma-register ang pangalan mo sa Aklat ng Buhay sa Langit. Yan ang pag-usapan natin. Ayan. Alam mo kapatid na Erning, parang ganito lang yan, yung mga yung debatista. Para lang yun, nag-aral ng trackma. Alam mo yung trackma nung araw? Di ba? Oo, yan. In-introduce yan sa atin, di ba? Yung trackma. Form 1 lang ang alam, ba nakipaglabanan sa may itak? Yung Form 1, ang pinakahuli ng form nakaganon. Taga. Yung Form 1 lang pala alam mo, nakikipaglabang ka. Yan din yan. Ang alam niya, pagdating lang, magaling yan sa debate tungkol sa kalagayan ng Kristo. Oo. Napakadali nun eh. Talagang tao Kristo, whether you like it or not. Di ba? Pag Oo. sinabi mong Diyos siya, magiging dalawa Diyos eh. So, mawawala na dun sa release yung ibang religion eh. Pero yung talaan na yan, sinasabi natin nung nandiyan pa tayo, yung Mateo 18:18, na kapag itinalaan niya sa iglesia, tinala na sa langit. At pag inalis sa iglesia, binura sa langit. Nako, malaking usap yan. Pero hindi kayo papasok dyan. Sapagkat kailanman, hindi nyo maipapanalo yan. Siguradong talo. Kumuna yan para sa kanila. Ibig lang sigurado sabihin, kapatid na Jeriel, naging eisegesis sila sa pagtuturo sa Mateo 18:18. Na ito'y paulit-ulit nating binabanggit sapagkat ang mga tao nakikinig pahapyaw. Malay mo, sa ating kukulit nitong talatang ito, baka ang iba ay marami na nga eh. Actually, alam nyo bang, yung meron kasi ako nakita, no, ex-iglesia. Ex-iglesia, no? Naku, nasa more than 150,000. Ang mga ex, Yung mga ex-iglesia, yung mga nandoon sa Reddit ba yun? Reddit yata tawag doon. Hindi naman ako ron eh. Pero nakita ko minsan. Marami silang mga pumupunta doon, mga ex-iglesia. Sa buong mundo yan. No? Kaya nga sabi nga, yung 21,000 minus 150,000. Lugi pa kayo. Do the math. Diba? Do the math. Pag malaki, 21,000. So, ito nga yan. So, nakita ko doon sa isang post, brother, meron pa kayong patala-tala. Hindi naman talaan yung Mateo 18:18. Sabi ko, sino to? Kaya tinawagan ko si kapatid na Henry. Henry ko ba nag-post nyo? Hindi daw siya. Sino nag-post nito? Iba, nakikinig. So, nakakarating na sa tao yung Mateo 18:18 na ang paniniwala ng maraming iglesia ni Chairman. Kaya ayaw nilang maalis sa talaan. Dahil mabubura daw sila doon sa Aklat ng Buhay sa Langit. Ngayon, bogus yan. Dyan, pagtanggol nyo yan. Huwag kayong magalit. Kung totoo yung iglesia nyo na yan lang ang tunay, maipagtatanggol nyo yan. Sabi nga ng kapatid na Felix ang tunay na iglesia, ulitin natin, di ba? Parang batong buhay, habang kinikiskis, lalong kumikinis. Ito mo sinabi ng kapatid na Manalo yan. Hindi ka kumikinis Bakit? Hindi na kasi kayo batong buhay Ano kayo? Adobe. Adobe. Habang kinikiskis mo, napupulbos. Yun ang nangyayari. Kaya, huwag kayong magalit. Ang gawin ninyo, baguhin ninyo yung itinuturo nyo sa tao. Ituro ninyo yung ipinatuturo ng Diyos. Huwag ninyong angkinin, kayo lang ang totoo. Kayo lang ang tama. Ito lang ang kaligtasan. Una, hindi nyo alam kung ilan ang kaligtasang ibibigay ng Diyos. Kaya nga yung ministro dyan sa kanilang TV program. Ano po sabi nung taong yan? Meron pa raw Merong, sinasabi niya? Second chance. Ayun, nung sabihin natin na may kaligtasan pa, maliban doon sa una, di ba? Meron pa pulang second chance. Brad, ano ba tingin mo sa Diyos? Hindi magbibigay ng pagkakataon? Isipin mo kung paano mo pinipinta ang Diyos sa tao. Kung paano mo ini-introduce si Yahuwah sa mga tao na parang wala ng pagkakataon. Ito lang. Pag hindi ka pumasok dito, patay ka na. Naku, ang dami-dami mong mababasa sa Biblia na hindi ganyan. Ito, basahin natin ito, kapatid na Jeriel. Sige po. Gusto nyo po i-post natin? Oo, Ikalawang Pedro 3:9.
share natin. Ito, meron naman na tayo ritong Biblia. Ano Yeah. po yan? Ikalawang? Ikalawang Pedro 3:9. Sige, basahin natin yan. Ito, sandali lang. Ito na po yan. Ikalawang Pedro, ayun, nandun na tayo. 3:9. 9. Ayan na. Kailang natin. Naglalag. Ayun, 3:9. Dali ho. Medyo mabagal si computer ngayon. Ayun. Ayun. Lakihan natin ng konti. Ayan na. The Lord is not being slow to do what He has promised to do. Some people may think that He is being slow to do it, but He is being patient with, sabi nga, with you. He does not want to destroy anyone. He wants all people to turn away from the wrong things that they do. Ayan po, kapatid na Ernie. Ano ibig sabihin yan? Pag binasa nyo sa English, sa Tagalog, ibig kong sabihin, hindi sige. mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako. Tama. Lagay ng kabagalang itinuturing ng iba. Mhm. Kundi matyaga sa inyo. Ayan. Pag sinabing matyaga, hindi lang Chance. isang chance, maraming Aha. chances. Exactly. Ito, hindi binabasa kasi niyang nagsasalita riyan sa iglesia ni chairman, nilalaktawan ito Hindi, alam nyo kapatid na Ernie. Ang sabi, kundi matyaga siya sa inyo, na hindi niya ibig ng sino may mapahamak, kundi Ayan. lahat ay dumating sa pagsisisi. Yun Ayan. ang ibig So, ng Diyos. chances. Di ba? Oo. Marami may mga chansang ibinibigay ng Diyos. Sapagkat ang Oo, ibig niya, ang lahat ng tao magsisi, sapagkat sa unang Timoteo 2:4, ang sabi, siyang may ibig ng lahat ay mangaligtas at makaalam ng katotohanan. Ayan. Yan po ang Diyos. Siya si Yahuwah na mabait, mapagmahal, mapagpahinuhod. Pero doon sa ministro niya na nandiyan sa television na yan, no? Pinalilitaw mo ang Diyos, hindi mapagpahinuhod Parang isa lang yung dadaanan mo, that's it. Pag hindi ka na-miss mo yan, patay ka na. Sama ng pagkakapicture nila sa Diyos diba? Hindi ganun ang Diyos. Sabi nga ng Panginoon Diyos sa Isaias, iba ang paraan ko sa paraan ninyo. Iba ang pag-iisip ko sa pag-iisip ng tao. Di ba? Wag nating ilagay ang isipan natin sa isipan ng Diyos. No. Wag mong saklawin. Para mong pinipreempt ang Diyos na parang ang Diyos hindi nagbibigay. Mayroon pa bang second chance? Ang daming tsansa. Sa buhay na lang natin Ilang beses tayo nagkasala. Ang daming libo-libong daan-daang libo milyones na. Pero ba't buhay pa tayo? Binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na magsisi para tayo po'y makaalam ng katotohanan at magtamo ng kaligtasan. Yung ibig niya Kaya ang sabi, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believeth in Him shall not perish but will have eternal life. Ang ibig talaga ng Diyos sa atin ay maligtas ang tao Yes. Kaya pagdating sa chances, napakarami po ay binibigyan Diyos. Kaya balikan natin ang ating paksa na ang sabi, bakit ang yumalayaman lang at namumuhay ng isang lavish lifestyle ay ang pinuno ng kultong relihiyon? Ang sagot natin ay hindi katakataka. Sapagkat hindi lang isa yan. Marami po yan, mga kapatid. Pagka ang isang leader ay nag-organize ng isang religious organization, nagparehistro, yumaman siya, galing sa abuloy, may isa sa sign niya ng kulto. Ang Kristo ba yumaman ng mangaral? Hindi. Ang mga apostol ba na mangaral ay nayumaman? Hindi. Pero karamihan ngayon sa mga ngaral na kabilang sa religious organization, nagparehistro, yumaman. Kaya magbulay-bulay kayo, mga kaibigan, pagka ang inyong leader ay yumaman. Dito sa amin po, kaming mga dalawang ministro, huwag niyong asang yayaman kami rito. Kami po ay nagkakasya lang sa aming konting tinatanggap. Masaya na kami ron sapagkat ang aming pinananabikan ay ang pagdating ng Panginoong Yahushua sa alapaap. Ngayon ang pag-asa ng karamihan sa mga tunay na nasa Ecclesia ni Yahushua. Kaya alam nyo, sabi nga, dagdagan pa natin yung mga sinasabi ng Biblia tungkol dyan. Maraming key verses yan. Yung 2 Peter na binasa natin kanina, isa lang yun. Pero ang Diyos, kapatid na Erning, maging doon sa New Covenant niya, na yun nga yung 2 Peter, isa sa New Covenant, maging sa Old Covenant,
no? Hmm. Nagbibigay pa rin ng tsansa sa Ezekiel 18:23. Ano sabi doon? Have I any pleasure in the death of the wicked? Kahit na nga wicked ka hindi Hindi siya nagkakaroon masaya. ng pleasure. O hindi ako nasisiyahan Kamatayan pag mo. namatay ka o pag Mhm. naparusahan ka. Sabi nga ng Diyos, di ba? And not rather that he should turn from his way and live. So tsansa yun Yung Gusto ng tsansa Diyos natin, sir. mabuhay. O ang tao. Ngayon, sabi nga, pagka ang isang preacher nagsasalita na para bagang siya na yung Diyos na sinasabi, hindi, Diyos, di ka na patatawarin. Aba magagalit ang Diyos sa inyo, brother O, di ba? Magagalit ang Diyos sa inyo kasi nga, medyo maling impormasyon ang binibigay mo sa mga tao. Hindi yan ang nakasulat sa Biblia. God gives chances. Kahit i-google nyo yan, i-AI nyo yan, makikita nyo yung mga talatang yan. Lalo na ngayon, napakadali na po. Alam nyo sa Pilipinas, kapatid na Erning, Hmm. halos lahat ng tao mayroong telepono Oh, yeah. So may access kayo sa Biblia o sa ano ba yun, AI, Google, type nyo lang. Halimbawa, sumasamba kayo diyan sa iglesia ni chairman, dumadalo kayo ng pagsamba. Binasa yung isang talata. O tandaan yung talata, what does this verse actually mean? Google Ipaliliwanag sa nyo. inyo yan. I-Google nyo yan. Ipaliliwanag sa inyo yan. Tapos tignan nyo, yung bang paliwanag ni Google at saka yung paliwanag ni Bossing, tama? Di ba? Di process ng isip natin. Yeah. Doon nyo gagamitin yung critical thinking niyo. Ayan. Isang pag-iisip na nagiging kritiko, ibig sabihin pinupuna. Ang layunin niya sa pagpuna para malaman niya kung tama o mali ang itinuturo. Sapagkat Exactly. kung mali ang itinuturo, ang sabi ng Biblia, you are corrupting my temple. Ha? Ayan. Yun Nakita nga. ng false doubt. You are destroying my Oo. temple. Yung So, if tanong, you destroy my temple, I will destroy you. yung tanong, pag tinatanong mo, yun ang kiss-kiss. Di ba? Oo, kiss yun. Kinikis-kiss mo yung salita o Kung yung tama ang iglesia, sagot, yung doktrina. kumikinis. Pero pag mali sagot, lalo lalabo. Pupulbos. Yun ang nangyayari. Kaya yung mga debate na yan, ay pagdebate, naghahamon pa ng debate. If you wanna debate, ganito, gano'n. Alam mo, Brad, yan na lang ba buhay mo? Puro ka debate. Isa lang naman ang tema mo. Ang tema mo, tao Kristo. Yung tema natin, sige, ilang tsansa binibigay ng Diyos sa kaligtasan? Isa lang ba? Ang paghuhukom, isang kisap mata lang ba? O sige, pagdebatehan natin yan. Sige nga, na ang paghuhukom sa isang kisap Mag-share mata lang. tayo, tama. Yeah. So, di ba? Hindi tayo magdidebate. I-share mo sa akin yung, wag mo na i-share kasi alam ko na rin yan. Nag-aaral din ako ng pinag-aralan mo I-share ko sa iyo na yung isang kisap mata, hindi pa paghuhukom yun. Yeah. Sigurado. Sigurado ko doon, hindi paghuhukom yun. Bueno, Yan natin yung pag-usapan. Jeriel, tayo ay nagpapasalamat at nawa sa darating pang Huwebes kung loloobin ng Panginoon Diyos ay patuloy pa rin natin sasagutin ito pinakahuli, no? Part 3 yata, no? Yeah, part 3 tayo. At saka iba ito no, bago tayo maghiwalay, kailangan malaman din ng tao na iba ang rules kaysa gospel. Ang gospel yan ang katotohanan. Ang rules, yung mga tuntunin o yung mga batas na inilagda ng religious leaders ay dapat suriin po ninyo yon. Baka yun ang nasusunod ninyo na hindi nyo namamalayan na hindi na pala kayo sumusunod sa gospel. Kundi ang sinusunod nyo na yung rules, yung batas na inilagda ng leader ninyo. Naliligaw kayo, hindi nyo namamalayan. Kaya maraming ganyan, kapatid na Erning Tignan mo nga yan, yung Iran Ano rules? Hoy, bawal yan damit na yan sa babae, takpan mo mukha mo. Di ba? Pag hindi mo tinakpan yung buhok mo, bitay ka bukas. Di ba ganon? Ayan, mga rules lang yun, hindi doktrina yun. Kaya dapat nating masiyasat. Bueno, kapatid Tirel, tayo muling nagpapasalamat sa kanila at tayo po'y mananalangin. Ama naming Yahuwah, salamat po ng marami sa iyo. Pakibasbasan mo kaming palagi. Pinananalangin namin sa iyo mga pinuno ng mga bawat bansa at mga relihiyon. Para sana po ay maituro ang kalooban mo. At huwag pong magdaramdam, magagalit sa kanino paman kapag pinupuna ang aming pananampalataya o ang kanilang pananampalataya. Gaya ng itinuro ng iyong bugtong na anak, dapat kaming maging masaya
kung mayroong mga taong pumupuna at hindi umaayon sa aming ibinibigay sa kanila, kundi sa isang mabuting pamamaraan, amin pong ipakita sa kanila ang iyong kalooban. Amen. Patawad po sa aming kasalanan. Pagpalain mo po ang lahat ng iyong mga nilalang. Sana po magkaroon pa ng konting kapayapaan para po maipalagana pa namin ang iyong mga salita at ang iyong pangalan makilala pa ng maraming tao Amen. at ang tunay na pangalan ng iyong bugtong na anak. Hinihiling namin ito sa pangalan ng iyong anak na si Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Amen. O, bueno, Good night. hanggang dyan Good night po. po. Hanggang sa muli po. Opo, good night sa inyong lahat.